Yo! What is up sa inyo mga broski? Welcome back sa ating channel and this is Brentro. Yo, for today's vlog nga pala ay may binili tayong bagong pyesa para kay RCUs, which is yung kanyang mini driving light. So yan, makikita nyo. Ayan, yung mini driving light na nakuha natin. Senlo M1A+. Kailangan na rin natin kasi nabiyahe tayo sa gabi. No choice tayo kundi bumili din talaga ng mini driving light ngayon. So bale mga broski, ayan, dito nakakabit yung ating mini driving light. May bracket na rin tayong binili dyan para dito na may kabit. Kasi yung libreng bracket niya is para sa mini driving light lang mismo. So hindi siya pwede or hindi siya pasok kapag ipapasok mo siya dito sa may fairings. Ang kagandahan din kasi kapag tinago ko yung MDL, nandun pa rin yung tindig niya, no? Hindi yung labas na labas. May iba kasi nilalabas nila dito pag ganyan. Dito nilalagay yung brackets. Dito nakakabit yung MDL. Parang nasasagwan na ako tignan. Dito tulad ng ganito, nakatago siya. May tindig pa rin talaga. Diba? Oh. Parang walang MDL, diba mga broski? So, yun. Mamayang gabi, tsaka natin susubukan yung ilaw niya kasi medyo maaraw pa, maaga pa eh. Kaya mamayang gabi natin siya testing na mga broski. Update na rin pala sa mga iba pang piyesang balak ikabit dito. And ayun, nakabili na rin pala ako ng quick throttle niya, yung UMA quick throttle. Papalitan na rin natin tong grip niya, tsaka tong switch dito sa right side. Iniisip ko kung Daytona or Honeywell, alin sa dalawa. Pero naisip ko Daytona na lang na slim switch. Then yung UMA quick throttle lang ilalagay natin, no? Para pumasok. Kasi ang taba nito eh. Kaya hindi pasok yung UMA quick throttle natin kapag pinasok doon. Parang sasagad pa dito. Yun lang naman mga latest nating kakabit pa. Sa ngayon, MDL lang talaga munang content natin. Ayan o. Pakapogi niya tignan mga broski, promise. Also mga broski, marami na rin sa market naglalabasan na MDL. Syempre, mas pumili na kayo ng subok na at kilala tulad nitong Senlo. So, mas maganda kung magre-review muna kayo bago kayo bumili ng mga MDL. Marami na rin kasi talagang branded or mas mura pa dito. Mas mahihirapan kayo kapag yung hindi kilala yung nakuha nyo kasi possible mag short circuit or syempre madaling masira, madaling mapunde. Yun ang kahirapan kapag sobrang mura yung nakuha nyo or sobrang hindi kilala or generic brand lang yung nakuha nyo. So mas maganda na yung subok na talaga. So syempre ipapakabit nyo na rin sa maayos magawa. Ako hindi ko din kasi talaga kaya mag DIY, so pinaayos ko na rin talaga sa tropa. So yun mga bros, kikita-kits na lang ulit mamaya gabi. Papakita ko sa inyo yung actual performance ng ilaw, no? So right. So yan mga broski, gabi na. Makikita nyo, ito yung stock light natin, oh. Ayan, oh, diba? Ganyan lang pag high beam, nasa to low beam. Ito nga pala yung switch natin, oh. Ayan, ng Senlo M1A+. Testing lang natin yung gaano nga ba kalakas yung kinabit nating Senlo. Ayan. Ayan, oh, thanks. So yan mga broski, bali yung set nga pala na ginawa ko dito is wala tong passing light, wala rin siyang full beam, yung kumbaga magkasama yung high tsaka low. So hindi ko ginawa yon. Ang ginawa lang natin ay yung simpleng mode lang, high beam tsaka low beam lang. Tapos ito yung low beam niya. Ayan, so, sobrang liwanag, oh. Mamaya papakita ko sa inyo sa kalsada yung kabuuan kung ano itsura niya kapag nasa kalsada. Ito yung high beam. Liwanag din, bar. Ito yung low beam, high beam. So ang lakas din mga broski, no? Kahit napakaliit niyang tignan, napakalakas ng naibubuga niya. Yan. Ito yung stock, oh, diba? Napakawalang kwenta. So yun mga broski, check lang natin kung nakakasilaw nga ba siya. Ayan. Ayan. So yan. Hindi naman siya ganun nakakasilaw kapag low beam syempre. Pero kapag high beam, ayan. Tingnan natin. Nakakasilaw nga.
nakakasilaw sa pag high beam, nakakasilaw. Yeah. So yun nga pala mga broski, tinanggal ko na nga pala yung ano niya, dual contact niya. Kasi pundi na yung isa eh. Kaya pinatanggal ko na rin yung isa para nga naman hindi mukhang ewan tignan, di ba? So yung ang papangat na mga nakukuha nating brand ng dual contact, siguro bibili na ako ng mas high end na tulad ng Atom or AES na dual contact, or kapag nainis talaga ako, JPA ko na to kapag paulit-ulit na napupundi. So yun lang mga broski, mamaya papakita ko sa inyo kapag nasa kalsada na tayo, no? So yun mga broski, kung makikita nyo napakadilim sa dadaanan natin kalsada. At yun na nga, ipapakita ko na sa inyo yung Zenlo. Ito yung low beam niya. Ayan, kung makikita nyo napakaganda ng buga niya, no? Medyo malawak, tsaka medyo malayo yung buga niya. At the same time, maliwanag. Ito naman yung high beam niya. Makikita nyo talaga abot hanggang sa bumbunan ng puno. At yan, papakita ko yung stock light. Ayan, no? Yan yung stock na high beam, just low beam. Napakahina, diba? Ito naman yung low beam ulit. Yan, high beam. Mga ito yung napakalakas na binibigay ng Zenlo M1A Plus, no, mga broski. So hindi nyo talaga kayo magsisisi pag binili nyo to. Napaka-solid. So sobrang satisfied ako nito. Madami na kayong pagpipili ang MDL sa market, pero itong Zenlo yung pinaka-solid talaga sa market ngayon, no. Kasi hindi lang siya kilala, tsaka hindi lang siya subok na, kundi maganda talaga ang performance na binibigay ng Zenlo. Kahit anong klaseng model, basta Zenlo, sulit talaga, no? So yan mga broski, ito yung tsura sa kalsada, oh. Yan, maraming ilaw, pero kitang-kita mo pa rin yung MDL mga broski, diba? Kitang-kita mo pa rin yung MDL. Kahit na sabihin mo napakaraming ilaw, oh, yan, lalakas ng ilaw, oh. Pero kita mo pa rin yung MDL. Ayan, oh. Diba? Sheesh! So yun mga broski, nagpakuha nga pala ulit tayo ng POV. Ayan o, makikita nyo mga broski, kahit napakaliwanag sa kalsada o sa highway, kitang-kita pa rin yung MDL, tsaka kitang-kita mo pa rin yung mga lubak na madadaanan mo. So ito yung good thing dito sa ginawa ng Zenlo na MDL, no? Yung M1A Plus. Napakaganda ng buga niya sa mga ganito maliliwanag. Kung makita nyo yung stock light, binubuga ko dyan, no? Pero ayan o, napakaganda talaga ng Zenlo. Napakaganda ng buga niya kahit na sobrang liwanag sa kalsada. So yun mga broski, kita nyo naman kung gaano kalakas yung Zenlo M1A Plus na nabili natin, no? So kahit ganun lang siya kaliit at kahit ganun lang siya kamura, kahit ganun ka budget meal, may bubuga at may ilalaban pa rin talaga siya kahit sa kalsada, no? At yun, pagdating naman sa ulan, hindi ko alam kung ang resulta kapag maulan, kasi iba kasi ang basa ang kalsada, malakas ang reflectorize ng mga ilaw doon, kaya hindi natin masasabi kung lalaban pa yung MDL sa mga ganon, sa mga mauulan. At yun, based on my experience, all goods naman. Maganda yung pagkakakabit dito. Pagdating sa performance ng ilaw, panalo. So nabili lang pala natin itong MDL na to, mga broski, 2,000, no, kasi may voucher tayong nakuha, kaya nakatipid tayo ng konti. Tapos sa labor, syempre naka 700 din tayo sa labor, kasama yung mga iba pang parts na kailangan tulad na bracket, mga wiring, yan, yung iba yung mga kailangan pa, kaya umabot ng 700. So yun lang mga broski. Kung magbabalak ka kumuha ng mga MDL o kung kailangan mo ng mga malalakas na ilaw, syempre doon na tayo sa subok at sa kilala, no? Tulad nitong Zenlo. At yun, may isa nga pala tong katulad, yung X1. Pinagkaiba lang naman nila, yung X1 kasi pabox, itong M1 pabilog. So ito yung ginawa natin, M1, para may tindig pa rin, no? Ano, kita mo sa ilalim mo, may tindig pa rin naman, tagong-tago. Yan, no? Tagong-tago pa rin naman siya. Hindi mo halatang may MDL. Yan. So ayan, ito yung RCUs natin, no? Napaka-pogi. Sheesh! Diba? So sunod mga broski, abangan nyo yung ating mga next upgrades. Ito, papalitan na natin to. Naka-schedule na to. Ayan. Sa Ram Air. Nag-iisip pa ako kung mag-airbox delete tayo. Then yun, wala pala, hindi ko pala naikabit tong
plaka natin, tae. So, sensya na. Naglinis kasi ako kaya tinanggal ko. Nakalimutan ko ikabit. So, ayan, tindig ng ating RCUs, mga broski. So, salamat sa mga sumusuporta. This is Brentro and this is RCUs. So, kita-kits. Let's go!